Kasi di po talaga nagagalaw yan, sir. Hindi niya maangat to. Masakit po talaga yan. Kalma na. Nagpapalawakan ko, bayaran po niya asawa ko. Kasi binaliwala po talaga nila yan. Maglimang buwan na po. Wala silang binibigay. Napahagulgul na lamang si Randy, garbage truck driver, nang maalala ang kanyang sinapit habang nangongolekta sila ng basura sa Quezon City 5 buwan na ang nakalilipas. Na-stroke kasi ito habang nagmamaneho ng truck ng basura. Agad naman itong naitakbo sa ospital at naagapan. Pero hindi na niya maigalaw ang kanyang kaliwang kamay. Ang masakit pa para sa kanilang mag-asawa, hanggang ngayon, wala pa siyang natatanggap na benepisyo mula sa pinagtatrabaho ang agency na International Swims Incorporated. Sinabi ko po sa kanila, ang sabi nila, ang sagot lang daw, ang babayaran na po nila yung nagastos namin. Yung pagkaano niya, sabi ko, paano po yan, ma'am, na paano po yung panggastos namin, may mga anak kami. Dapat yun po, tuloy po yung sahod niya kasi yung duty po. Saan po kami kukuha ng panggastos? Ginanyan ko po, hindi po nila sagot daw. Yun ang po ang sabi nila sa akin. Si Jmar naman, nawala ng balanse habang nasa itaas ng garbage truck kaya nalaglag at nabali ang isang paa. Kinailangan lagyan ito ng bakal para makalakad siyang muli. Lumapit din ito sa kumpanya pero wala rin itong nakuha kahit nakapagpasa ng mga papeles na hinihingi nila. Inalok siya ng kumpanya ng 5,000 piso para sa settlement pero hindi siya pumayag. Sa bandang huli, sabi po sa amin ng HR, aariglohin daw po. Tapos bibigyan lang po ako ng 5,000, wala na daw po akong habol. Quits na po kami. Tsaka wala, ang pinipilit po nila sa amin is voluntary lang po talaga kami. Kaya wala po silang pakialam sa amin. Nasawi naman ang anak ni Aling Sonaya na si Roy dahil sa komplikasyon. Natusok kasi ng stick ang kamay ng kaniyang anak habang nangongolekta ng basura. Naimpeksyon at lumala ang sugat at naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Masama din ang loob ni Aling Sonaya sa kumpanya dahil wala silang naitulong hanggang mailibing ang kaniyang anak. Lumapit po kami sa kanila, nangingi kami ng panggamot. Ang ginawa po nila, bumili silang amoxicillin, pinamik. Tapos po, namagana yung kamay niya, sinugod namin ng ospital. Nangingi po kami ng tulong sa kanila. Ang sabi po sa amin, manghiram daw po kami ng pera. At iriripan na lang daw po. Wala naman po kami mahirapan dahil wala naman po trabaho. Ayan po, hanggang sa namatay siya sa trabaho niya na yan, na walang nakatulong. Hindi kami natulungan ng swing. Ilan lamang sila sa mahigit 200 palero o garbage collector at garbage truck driver ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated na kinontrata ng Quezon City LGU para mangolekta ng basura sa lungsod. Idinaraing din nila ang mababang pasahod na nasa 300 piso lamang para sa 2 biyahe sa maghapon. Kahit na kadalasan nila 12 hanggang 15 oras ang kanilang trabaho. Wala rin umano silang natatanggap na kahit anong benepisyo. Opo sir, wala po talaga. Yan po ang pinaglalaban namin. Mababa pong pasahod, 150 lang po. Pangalawa, volunteer. Pangatlo, wala pong benepisyo. Yun ang po ang aming pinaglalaban. Kasi nga po, wala po silang ibinibigay na benefit sa amin. Yung sumusobra po kami sa oras. Tapos kapag na-aksidente ka po, binabaliwala ng mga nasa opisina namin. Kaya lumapit po kami sa nakakataas para humingi ng tulong. Opo, umiiwas sila sa bayarin. Kung sakaling ma-aksidente ka, wala silang babayaran kasi volunteer ka lang. Halos 1 buwan na silang hindi nakakapagtrabaho dahil tinanggal na sila ng kumpanya mula nang magreklamo sila sa hindi maayos na pagtrato. Panawagan nila sa pamahalaan. Sana naman matulungan kami sa matapos na yung problema namin para lahat kami ay makapagtrabaho kahit sa ibang lugar, kahit hindi na sa kumpanya ng iSwim. Sinubukan naming kuhanan ng panig ang International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated pero wala daw ang operations manager nila at walang gustong humarap sa amin. Nagbigay naman ng ayuda sa mga palero ang Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng AICS o Assistance to Individual in Crisis Situation. Tig 5,000 piso ang naipamahagi sa kanila kahapon.
Although beyond po sa amin yung siguro yung resolution at ibang sabihin na natin pang mga intervention when it comes to their labor dispute, but then tayo po rito sa utos po ng ating kalihim Secretary Rex Gatchalian, we can initially give them assistance, yung stopgap mechanism natin, itong assistance to individuals in crisis situation. Nang sa ganon, kahit papaano maibsan yung pinagdaraanan nila. Kasi I believe yung iba sa kanila ay mga nagkakasakit na, yung iba sa kanila ay hindi na yata sumesweldo. So kahit papaano po, matustusan natin yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.